Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin.
at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Good morning, Jesus! It's Throwback Thursday, mga kapatid. At mataas ang sikat ng araw sa likuran namin. Yan, kung kayo'y nasisilaw, magpayong, mag-shades pala. Mag-shades, okay. Ngayong umaga po na to, kasama ko si Sister Venus para sa ating VOTD. At pakinggan na po natin siya. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Ang ating pong BOTD ngayong umaga ay hango po sa awit 61 verse 1 to 4. Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth, I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin po ating Panginoon sa word na pinagkaloob ng ating Panginoon. Pinakikita po rito yung, alam naman po natin, di ba, ang author ng awit 61, 1 to 6, ito po ay si Haring David. Na si Haring David po, nung ito po ay kanyang naisulat, siya po ay nasa bingit po ng, sabi natin, yung kapag-asahan, laging humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Kung si King David po rito, sabi nga po, ito po yung assurance of God's eternal protection. Na siya po ay malayo sa lugar ng kanyang mga mahal sa buhay, at ang kanyang pagkahingi ng tulong sa Diyos na lumikha ay ganun-ganun na lamang. Sabi nga rito na bagamat siya ay nasa gipit na kalagayan, si Lord nag-provide laging nagpo-provide ang Diyos sa lahat ng kanyang pangangailangan. When he was forced, ito po ay nasulat, yung siya po ay pinupuwersa, sabi nga, during ma-escape siya, the days of rebellion sa Absalom, ni Absalom na rebellion. Dito po makikita sa 2 Samuel 5 hanggang 18. Yung prayer po rito, ito po is a breath of the believers. Prayer for security and assurance, wherever we are, we can trust God. At dyan din po makikita na ang kanyang presensya ng ating Panginoon ay laging handa para tumulong sa ating lahat. Maraming people po, sabi mo, among people, nakapaligid po sa kanyang kalagayan. Pero po, pinakikita dito ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan, God never changes. His presence is always with us. God is not limited to any geographic location. Kahit gaano kalayo, nandito ka sa Parañaque, sa ibang bansa, ang presensya ng Diyos ay lagi nandun, nakatunghay sa kanyang mga anak.
Ang shelter po na pinag-uusapan po rito, ito po nga po yung sinasabi na nagko-cover o yung tabernacle, yung tent, siya po yung ating place para protection, provider. Siya po yung ating, sabi nga kumbaga, tutulugan, maayos na titirahan. Nag-provide agad po ang ating Panginoon sa kalagitnaan ng kanyang panalangin. At pinakikita po rito yung overwhelm, na overwhelm siya sa kadakilaan ng Panginoon sa kanyang mga panalangin. Pinakikita rin dito, He knows that only way we can rest and find safety in the hands of God or in the rock of salvation. Yung rock of salvation rito, sa kanyang paghingi, alam niya ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoon. Ang strong tower, great God, na nakatunghay nga po, na great resources nating lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. Iingatan ka sa anumang kaaway, sa anumang mga kaguluhan sa buhay, andyan palagi ang ating Panginoon. Nung ito po ay nasulat ni Haring David, ito po ay nag-umpisa po siya, begins with prayer and tears. Siya po ay lagi sabi ng humihingi ng tulong na may luha, pero nag-end po siya sa pagpuri at pagpasalamat sa ating Panginoon. At pinakikita rin po rito na ang tabernacle sa verse 4, I will abide in your forever. Tabernacle, I will trust in the shelter of your wings. Yung wings dito, siya yung mag-iingat o magko-cover sa atin parang sa init, anumang pagsubok, huwag kang aalis sa sa shower of umbrella of protection. Laging nandoon ang ating Panginoon. At dito po, meron po tayong kapayapaan o freedom para lumapit palagian sa ating Panginoon, anumang sitwasyon ng ating buhay. Meron po akong 3 nakita rito na sabi po sa distance, hindi po subject ang Panginoon kahit gaano kamilya kalayo ang mga mahal mo sa buhay. Pag ito ay pinag-pray mo, sabi nga, no matter far away you, God hear your prayer. Naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Sa depth po, ito po yung sabing lalim po, no matter how far down you sink, anumang lubog yan, anumang lalim yan, under the shadow of His wings. Sabi nga, God can lift you up. Itataas tayo ng ating Panginoon. Sa danger naman po, o sabing panganib, prayer brings you into the holy or holies, under the shadow of His wings. Iingatan ka po, protectionan ka under the shadow of His wings. Ang prayer po, ito rin po yung pangatlo po, yung delight, lagi pong nagbibigyan kaluguran kay Lord, yung prayer changes things. Nababago po ang mga bagay-bagay. But prayer also changes sa people. Pwedeng baguhin yung tao sa pamamagitan ng panalangin. Prayer nga, sabi ko, prayer breaths of the believer. Itong ating hininga bilang isang mananampalataya kay Lord. Meron po ako nabasa, sabi po, the most powerful weapon against trial, walang iba kundi prayer. And most effective medicine against sickness, walang iba rin po kundi prayer. Ang the most valuable gift, pinakamahalagang gift na binigay ni Lord sa ating lahat, walang iba po kundi ang prayer. Prayer and devotion, ito po yung key para ipagkaloob ng Diyos anuman ang iyong ninanasa. At gaya rin po, di ba, ng ating memory verse, Isaiah 26, verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stay on you. And sabi nga, will trust in you. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Ayan. Thank you, Lord, dito sa word ni Sister Venus. Alam nyo, pag kami nag-VOTD, kasi inaalam ko kung ano yung word nila kasi pinag-aaralan ko. Tapos nag-enjoy ako dito sa pag-aaral nitong VOTD mo, Venus. Kasi ito ay, isinulat ni Haring David nung siya ay nasa exile. Malayo siya. Pero nakakatuwa kasi kung mapapansin niyo sa mga Psalms na sinusulat ni Haring David, lagi siyang he always cried unto the Lord. Alam niya yon na yung pag-iyak sa panalangin sa Panginoon, hindi kasi kailanman tumitigas ang puso ng Panginoon sa cry ng mga anak niya.
Huwag niyo pong isipin na tumitigas ang puso ng Diyos sa mga panalangin natin na parang nagsusumamo, na may pag-iyak. Hindi po. Although, hindi po ang pag-iyak natin ang nakakamove sa puso ng Diyos. Ang nakakamove sa puso ng Diyos po ay yung ay yung faith natin. Ngayon, itong pagka-cry ni David sa kanya, alam niya kung kanino siya iiyak. Hindi sa tao, hindi sa kaibigan, hindi sa mga magulang, 'di ba? Alam niya kung kanino siya iiyak, kay Lord. Kaya doon agad ang diretso niya. At alam mo ba, Vince, na itong Psalm 61 na to, makikita mo lahat dito yung mga I will niya. Sabi niya, I will cry, I will abide in thy tabernacle, I will trust, I will sing praise. So, maraming responsibilidad na tayo ang gagawa dito sa Psalm na to para makuha natin yung ating hinihingi sa Panginoon. Tapos yung verse 2, natuwa ako dyan. Kasi na-overwhelmed siya. Sino ba naman pong hindi ma-overwhelmed nung tinutugis siya? Tapos nasa exile na siya. Wala na siya sa comfort zone niya. Tapos, dito sa paglalarawan niya na ito, parang yung isang tao na anod sa dagat, 'di ba? Tapos pagka lumakas na yung alon, pagka kasi yung mata mo nalagyan na ng nung tubig alat, tapos dumating na yung mga alon, siguro kahit na marunong kang lumangoy, nakakapanik ng isip eh. Kaya parang mamamatay na ako. Ganun yung naramdaman niya na na-overwhelmed siya rito, mga kapatid. Pero natuwa ako dun sa sinabi niya na iligtas siya, bigyan mo ako ng magliligtas sa akin, higher than I. Ibig niya sabihin, dapat deity, dapat isang Diyos na magliligtas sa akin na, kasi ang tao, may hangganan din eh. Yung tulong na binibigay sa atin ng mga tao, may hangganan din, mga kapatid. Nagsasawa nga rin eh, di ba? Tapos hanggang doon lang yung nakakaya. Kaya higher than I, ibig sabihin nun, mas mataas kesa sa anumang inaasahan mo na tutulong sa'yo. Yun na nga yung sinabi niya, the rock of my salvation. Tapos alam nyo, naisip-isip ko nga rin kagabi habang nag-aaral, bakit nga naman yung mga bato sa dagat, hindi nga sila eh. Di ba parang, oo, konti lang yung mga sa ibabaw ng tubig, pero yung foundation sa ilalim, kaya nga hindi ba yung mga magbabarko, iniiwasan nilang mabangga sa bato. Isipin mo, yung ganun kalalaking mga barko, tapos, pag tumama, pag natinignan mong bato, hindi naman ganun kalakihan kumpara mo dun sa kanilang mga ship, pero nabubutas, di ba? Na lumulubog pag tumama doon. Kasi grabe yung foundation nun. Solid rock kasi yun. Tapos, kahit na malakas ang alon, hindi natitinag yung mga bato na yun. Pagka pinag-aralan nyo nga yung Word of God, talagang ibang klase yung mga analogy nila. Totoo yun, mga kapatid. So, higher than I. Dapat hindi yung sa tao ka lang lagi, umaasa dahil may hangganan din yung mga tao. Tapos, sa verse 3, kung mapansin ninyo, pagkatapos ng pag-iyak niya, sa verse 3, inalala niya ulit kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya dati. Kasi, the best nurse of faith is experience. Kung baga, pag inalala mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo dati, lalakas ka, di ba, Benz? Kasi parang, dumaan na ako sa ganyan dati, hindi naman ako pinabayaan ni Lord eh. Lagi mong balikan yun, mga kapatid. Kasi ang Diyos, hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung ano ang ginawa niya sa'yo dati, gagawin niya ulit ngayon at gagawin pa niya sa mga darating na panahon. Siya, bumalik din siya doon. Tapos, naalala ko tuloy yung sinulat din niyang word sa Psalm 116. Siya din ang sumulat nun eh. Yung be confident my heart, because the Lord has been good to me. So, inalala niya ang kabutihan ng Diyos. Naku, pagkarami-rami na pong dinaanan na perils and dangers ni Haring David. Pero hanggang ngayon, nung sinulat niya to, he remained unhurt. Tsaka buhay pa.
Kaya kahit na anong dumaan na pagsubok, ang ipagpasalamat mo kapatid, buhay ka pa. Yung iba kasi daming reklamo. Sabi, ano ba naman yan? Di na natapos tong problema na to. The fact na buhay ka pa, naalala nyo yung lesson dati? The fact na buhay ka pa, ibig sabihin, nandyan pa ang Diyos sa tabi mo. Kasi pag iniwan ka na ni Lord, wala na talagang mangyayari sa'yo. So, alalahanin mo. Nag-change siya eh. From crying, nag-change siya. Doon sa sinabi niya, ni-remind niya yung sarili niya na hindi siya pinabayaan ni Lord kahit na kailan. Tas alam niyo yung verse 4, yun yung pinaka-desire niya. Makabalik siya doon sa templo. Kasi alam niyo kung bakit? Para sa isang Kristiyano, sa dwelling place ng Diyos, nandoon yung sure presence and protection ng Panginoon. Kaya wala na siyang ibang dinesire kung hindi makabalik ako ulit doon, makapag-serve ulit ako doon, makakanta ulit ako sa iyo doon ng malaya. Kaya pag pinag-aralan niyo to mga kapatid, ang sarap kayang kumuha ng dyan, ng lakas. Lumakas ka ba dyan, Benz? Benz, magsalita ka naman. Maganda po itong niya na to, itong word niya na ito. Kaya magpa-pray po muna tayo, ha? Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po again sa napakagandang Huwebes na binigay niyo na naman po sa amin. Salamat po sa masarap na pagtulog, sa maagang paggising, at paggising po namin, kami ay malakas. Ready na naman po, Lord, to do your will. At maraming salamat po sa word na ibinigay niyo sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord, for reminding us of your omnipresence and omnipotence sa buhay namin, na you are our Almighty God na wala pong hindi kayang gawin sa buhay namin, sa lahat ng mga buhay ng mga nagtitiwala sa inyo. At maraming salamat din po, Lord, for reminding us na kahit kailan po ay hindi mo pa kami pinabayaan, at alam po namin na hindi mo kami pababayaan maging sa mga darating na panahon. Thank you, Lord, for that assurance. Kaya alam namin, Lord, ano man ang daanan namin sa mga panahon na to, sa pandemya na to, MECQ, kahit ibalik ng ECQ, bumalik ulit ng GCQ, it doesn't matter, Lord. Dahil kahit ano pong estado ng buhay namin ngayon, kahit anong sitwasyon ng buhay namin ngayon, you are always present. And for that, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Okay. Napansin nyo ba? Ang liwanag namin, no? Lumiwanag kami dahil sa sinag ng araw na nasa likuran namin. Ayan. Ang totoo, lumiwanag kami dahil sa mga ilaw ni Minister Arnold. Kasi nandyan si Arnold, kaya malakas ang ilaw namin. Kumikinang. Okay, today is your birthday, Sister Laura Danganan. Happy birthday, Sister Laura Arnold. Sister Anita Borja. Ngayon pa lang ang birthday talaga ni Sister Bebot. Sister Anita is Sister Bebot, di ba? Borja. Oo. Sister Senya Carino. Tonton pala. Oo nga. Tapos, si Sister Leia Montenegro ng ating Kalo. At birthday din ngayon ni Brother Tonton Bacani. Happy birthday sa inyong lahat. O, Benz, kantahan mo sila, Benz. Ikaw na, Benz. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday din kay Jessie de Guzman. Thank you, Lord, sa mga may birthday ngayon. Okay.
Yung awitin po na kinanta kanina ay request ni Kuya Jim Escondo. Kayang-kaya. Actually, para kay Jacob daw yan. Oo. Kasi paborito yan ni Jacob, si Good Morning Boy Jesus, no? Yung kayang-kaya. Okay, bago tayo dumako sa ating pangalawang awitin, dun muna tayo sa memory verse. Benz, sige nga, yung first and second week na memory verse natin. Thank you, Lord. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Matthew 4:4. But he answered and said, It is written, Man shall not live on bread alone, but by words that proceed from the mouth of God. Ayan. At sa pangatlo naman ay ang Psalm 119 verse 11, Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against Thee. And for this week, ang ating memory verse, sabayan niyo ako mga kapatid, Isaiah 26 verse 3. You will. You will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusts in you. Ayon. Apat na, mga kapatid, ang ating memory verse. Nakailan na po kayo? Pwede nyo bang sabihin sa akin yung totoo po? Nakailan po kayo sa ating memory verse pagka ito ay ating nire-recite, ha, mga kapatid? Ngayon naman, para sa ating susunod na song, Sister Venus. Thank you, Lord. Para sa ating pangalawang awit, ito po ay song Pasasalamat mula sa pusong nagmamahal. Mula po kay Sister Connie Manalad ng Rosilio. Connie Rosilio Manalad, yan, nasa California. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa'yo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mula sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa'yo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mula sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat, 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 pasasalamat mula sa puso nagmamahal sa Diyos. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord.
you bestowed upon us. For the many blessings you bestowed upon us. Thank you, Lord, for the many blessings you bestowed upon us. Yan. Good morning po kina Sister Bennett Manuntag. At sino ba yung nakita kong nanonood? Sister Linda Generoso. Ayan, ng Sacramento. Sister Linda, good morning po sa inyo. Salamat po sa pagsama nyo palagi sa atin. Tapos, nakita ko din si Gio Aquino na nasa Brunei. Hello, Gio and Ivy. Kamusta kayo dyan? Okay. At thank you, Lord daw. Negative sa swab test si Colleen. Okay. Ni Sister Fritz. Tapos, si Sister Josie. Sister Josie Nacional ay hopefully lalabas na po ngayong Friday. Thank you, Lord. Sa kagalingan ng ating mga kapatid. Tapos, good news din dahil ang buong angkan ni Sister Tere ay negative sa swab test. Thank you, Lord. Tapos meron pa, yung kay Sister Marisa Yang na pinag-pray na sinabi sa atin na isama sa prayer, negative din ang swab test. At yung kapatid ni Sister Glo Garcia na si Brother Louie, almost a month siya, di ba? Na nasa ICU, lumabas na ng ospital. Thank you, Lord. Oh, napakadaming good news niyan, mga kapatid. Thank you, Lord po. Si Brother Butch, oo nga, naalala ni Kuya. Sandali lang ha. Si Brother Butch Sepulveda ay eto. Anong pangalan ni Maria. Si Tikya? Okay. Hahanapin ko lang ha, yung kanyang ito. Basahin ko. Ang sabi niya, Good AM, Sister Ri. Nakauwi na si Kuya Butch kahapon. Yan. Thank you, Lord, sa prayers. Answered prayers tayo. Prayers talaga. Sabi niya, plural. God is good talaga. Grabe. Super duper favored talaga. First favor daw po. Accommodation sa ospital. Sabi ng ospital ng Muntinlupa, baka 2 days pa silang wait para sa room. 5 p.m. silang nandun. 1 a.m. nabigyan na sila ng room. Second favor, lahat ng lab test niya clear except for 2D echo na waiting pa result namin. 2 weeks pa daw. Pero alam ko, by God's grace, clear din yon. Third favor, provision. 1,700 lang ang binayaran sa ospital. Kasama na lahat-lahat. Mo kasi inatake siya di ba si Butch? Another favor, si Gabi, tinawagan ulit, pinagdadrive niya at kinuha siya ulit. First day ng MECQ. 15 days lang pero extend lang daw. Talagang wala akong maibabalik kung hindi papurit pa sa salamat sa Diyos. Yan. Thank you, Lord. Oo, alam nyo, yung Psalm 61 na yun, na niya, lagi lang po tayong kay Lord humingi ng tulong, kay Lord umiyak. Kasi yun po ang help na walang na walang tigil, nang walang sawa. Sabi nga ni Minister Boy kagabi, laging saklolo si Lord. Hindi daw po kung sino-sino. Si Lord lang po ang laging saklolo. Siya lang po talaga ang pwede nating takbuhan. Kaya, thank you Lord sa mga sa mga good news na yan. Alam nyo, na nga ako na gising nga ako, na kinakanta yung Psalm 116. The Lord is merciful and good. Our God is compassionate. The Lord protects the helpless. When I was
was in danger, He saves me. Kaya, be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death. He stops my fears or tears and kept me from defeat. And so I walk in the presence of the Lord. In the land. Naghihintay ako sa'yo, Nold. Okay, thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Medyo sayang kung may oras tayo, kakantayin ko talaga yan. Pero sa ibang araw na lang po, mga kapatid. Ngayon po, it's time, Sister Venus, for our Throwback Thursday. It's time for our Throwback Thursday. Ayan po, Throwback Thursday. Ito ay 2015. Ito po ay ating 2015 na anniversary. Sa Clear Water Park Resort. Ayan, 34th year anniversary. Thank you, Lord. Oh, dami natin. Meron yan. Okay. Dami natin, no? Kahit na, actually, maliit lang yung place na yan para tayo lahat. Oo, i-accommodate tayo lahat. Kaya yung iba nasa baba na dyan. Kaya natatandaan ko 2 program natin dyan, di ba? Oo, medyo mainit dyan. Pero kita ba sa mga mukha? O, hindi naman. O, tingnan mo si Pastor Ray. Di naman naiinitan. Mataba pa dyan si Pastor Ray. Si Kuya din, mataba dyan, no? Ito po ay water park sa Bulacan noon, hindi ba? Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyahari, magtitiwala ko. Okay, sila. Nakalimutan ko na. Okay. Ayan, si Sister Feli ng Bulacan. Sister Marla, tuwan-tuwa. Ayan, si Nanay Huling at si Sister Tess Francisco. Sister Jam Tanene. Oo. Si attorney, Si attorney Magturo. Uy, si Manong. Tachedo, si Manong. Ayan, di ba? Saya ni Tached dyan, Ayan si Dana Girl. Girl pa siya talaga dyan. Nene. Ayan si Jojo. At si Brother Paul. Rivera family. Sister Susan, malakas pa siya dyan. Bulacan. Si Joyce, si Gab. At saka, sino yung... Si Joel ba yan? Payatot ni Joel. si Tita Lines, Thank you, Lord. Mga taga-Laia. Sister Mercy. Makati, choir. Namimiss na ng mga taga-Makati ang ganyan. Ito naman ay ang East Group. Sister Annalyn, Sister Jackie, Sister Noemi,
Ayan, hindi po sila nagrarally dyan. Hindi sila nakikibaka dyan. Ayan ang East Group. Ganda ng kanilang uniform, oh. Yan naman po ang CSN. Milo everyday. CSM presentation. Si MJ ba yun? Yung nasa gitna? Si Jollibee pala yun. O, di ba? Ang bilis niyong kumilos, o, nung mga panahon na yun. Ang bilis nung sayaw. Yan yung nasa may baba, nasa may pool area. Okay. Yan ang ating October Family Affair. Taga QC. QC group yan. Yung iba taga Gumaok. Ayan. Alam mo, isip ako ng isip kagabi kung sino yan. Sabi ko, sino to? Si Butchoy pala yun. Dami nating mga regalo, oh. Uy, si Bigay, oh. Alam nyo, halos umapaw talaga ang mga regalo dyan. Diba, umabot sa, wala nang mabunot, ibigay na lang. Daming regalo. O, tinan mo si Minister Ed, oh. Huli ka. Ang payat mo dun, ah. Naglalabasan. Si Bernix, oh. Ayan, si Tita Lines, oh. Oo, pero mas masaya na siya ngayon. Ay, si Michael. Ang bit-bit ni Mike dyan, si Miko. Si Pastor Tony ang payat dyan, oh. Si Butchoy ang taba. CSM. Oh, taga Bulacan. Parang panay mukhang nagrarally, no? Yung mga picture. Uy, sino itong sister natin na nanalo? Alam ko ang nanalong TV doon, parang first time niya. No? Eto, ano pinanalo nyo dito? Sa food festival. Wow. Makikita nila mamaya yung Boodle Fight na yung food festival. Sister Cecil, oh. Mataba pa siya dyan. May mga taga Bulacan. Sister Gina, oh. Sister Gina Gatmayta na nasa Japan ngayon. O yan, ang lechon ni Minister Ed. Kalo. Oo. Si Ninang Nilda o Ninang Mila. Kambing ba yon? Ah? Baka, babe? Bagong panganak na baka, kung baka yun. Baka kambing. Ayan. Ayan ang budil, oh. Ganda-ganda ng mga presentation, oh. Ang nanalo, Bulacan. Bulacan QC. Yun yung merong bangka, no? Ayan, oh. Saya kaya niyan. Oh, hindi yan baka. Baby cow. Hindi ba baby shark? Oh. Yan. Ayan na yung masaya. Oh, di ba? Ang saya-saya kaya niyang na yan. Food festival na yan. Naku, hindi nyo naririnig ang sound. Kung naririnig nyo yung sound, ang ligaligayan yan. Pangasinan. Norte. Oh, Norte yan. Oo. Sana lagyan nyo para masaya din kayong nanonood dyan. Kasi pagka nilagyan mo yan, ang saya-saya ng mga tao dyan. Ayan, o. Tinan mo si Minister Ed, o. Papatayin ko dito. Patayin ko na mic ko. Para madinig nila. Ayan, o. Oo, di ba? Saya. Ayan, o. Ayan, o. Oh, ayan yung bangka. Yan yung nanalo, no? Oh, sarap.
saya kaya niyan? Ayan oh. Ang sarap oh. Oo. Basta ano yan, lahat masaya dyan. Nakakatuwa yan sa loob ng... Kahit ang totoo niyan, ayun yung bangka ng pagkain. Ang totoo niyan, ang init dyan sa loob. Pero walang pakialaman lahat kahit mainit. Ang saya-saya kaya, sigawan ng sigawan dyan eh. O, ayan o, kumakanta silang lahat. North, East, West, South kasi yan eh, na table, 4 yan. O, di ba? Nagte-taste test kami dyan, oh. Di ba? Oh. Ayan, oh. Malapit nang matapos kami ni Doc. Ayan ang ating Throwback Thursday. Naliligayahan po ba kayo every time na mapanood nyo yan, mga kapatid? Nakakatuwa, di ba? Kasi naalala mo yung mga nangyari doon at mamaya lalo kayong matutuwa kasi aalalahanin talaga yan ng mga kapatiran natin. Siyempre, dapat ang panel mo dyan yung masasarap kumain. Kasi food festival yan eh. Kaya ang saya-saya nung lahat kanina kahit mainit dun sa tent na yon. Okay, bago tayo dumako po doon, meron pa tayong isang awitin na lang. At ang awitin po nating pangatlo ay requested by wala. Sino nag-request? Wala, ano? Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Ito po ay yung awitin ni Sister Seni. Galing din kay Sister Connie. Punong-puno ng pasasalamat niyang si Sister Connie kasi. Kaya ang gusto niyang mga awitin na ni-request niya ay puro pasasalamat. Kaya pakinggan po natin tong awit ng pasasalamat. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain na iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain na iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoon Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Tanging sa iyo lamang. Tanging sa iyo lamang.
Good morning, Jesus. Throwback Thursday po tayo ngayon. At kamusta po kayo mga kapatid? Kami naman po ay sa grasya at awa ng Panginoon ay talaga namang nananagana sa lahat ng bagay. Dahil ang ating Diyos na makapangyarihan ay ni kailanman ay hindi nagkulang. Pero pastors, bati muna po tayo. Good morning, Jesus. Kumusta kayong lahat, mga kapatid? Patuloy tayong manood, makinig, at sumubaybay sa live streaming na ito at lalakas tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan, good morning po sa ating lahat na mga kapatiran na ngayon po ay nakikinig sa ating gawain. At alam ko po na sa araw na ito, punong-puno tayo ng kaligayahan sapagkat panibago na naman po na segment ang ating mapapanood sa araw na ito. Salamat po sa Panginoon. Good morning, Jesus. Purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Kung mapansin niyo po, naka-uniforme ho kami ngayon dahil malapit ang pasukan. Salamat. Ito na po yung uniforme namin. Kaya, Kulang na lang necktie. salamat po lahat ng mga nakikinig, ng mga kapatiran po natin sa North, East, West, South. Good morning po sa inyo lahat. Amen, amen. So purihin po ang ating Panginoon. Sa araw pong ito ay aming tatalakayin o ibabahagi itong naganap na ika-34th year anniversary ng ating komunidad. At ito nga po ay ginanap sa Clear Resort. Alam niyo mga kapatid, napakasarap balik-balikan eh. Lalo kasi pinaka-highlight po nung ating anniversary ay itong tinatawag na Food Festival. Napakasaya po ito at kagabi nga habang nire-recall ko ang mga lumipas, mga 13 o 14 years ago, alam ko na-celebrate ito sa San Pablo Group. Natandaan niyo po ba yun? Los Baños, Calauan, Candelaria. Nagkaroon din tayo ng food festival na ginanap sa Sampaloc Lake. At noong time na yon ay mayroong about more than 30 dishes. At ang daming pagkain. Talagang sabi ko nga po noon, dapat may mga magdi-distribute. Sabi nga sa kanila na imagine niyo, tig-isang kutsara lamang ng putahe ay punong-puno ang iyong plato. Kaya kagabi habang pinapanood ko po yung video, naalala ko yung kasiyahan. At kung hindi po ako nagkakamali, parang first time na tayo nagkaroon ng food festival sa lahat ng ating anniversary. At napakaganda po. Ngayon, sa araw pong ito, meron pong 4 na bagay kaming tatalakayin, itong aking fellow pastors, tungkol dito sa naganap na food festival. Unang-una, ang tanong ito ba'y biblical? Pangalawa, talaga naman napakasarap pong kumain. Di po ba? Kahit na siguro bawal, kakainin mo lahat eh. Pero ano ang idinudulot naman ito sa ating katawan? Pangatlo, sa gitna ng kasiyahan, mayroong mahigpit na tagubilin ng ating Panginoon na minsan nakakaligtaan natin na yun dapat ang ating gabay. At ang panghuli, kapag tayo nasa mga resort o beach resort, merong mga guidelines, rules, and regulation na pinapatupad yan para maiwasan ang mga aksidente. Kaya itong araw pong ito, tatalakayin po namin 4 ang tungkol dito. Unahin ko na pong, ako na muna mauna po, talakayin ko muna po yung meaning ng food festival at ito ba ay biblical. Unang-una, pag sinabing food festival, ito ay isang festival that uses food. Kadalasan produce. So, ibig sabihin, ito yung mga pagkain na-produce natin. As its central theme, yun ang pinaka-sentro ng theme talaga, yung kainan. So, these festivals have always been a means of uniting communities. Dito, hindi naman tayo komunidad, kundi mga branches na unite kasi po lahat. Lahat nag-participate na halos lahat ng branches natin ay naroon at dala-dala ang mga pagkain. Hindi lamang yun to unite communities through celebration of harvest and giving thanks for a plentiful growing season. Kanina umaga, sinishare ko kay Sister Linda tungkol nga po dito. Dahil siya po kasi ay, kubagay, laki sa bukid. Ang aking ama, o aking biyanan ay isang magsasaka. Napakagaling ng magsasaka. Sabi nga po ni Sister Linda sa akin kanina, alam mo ba na after na mag-anihan, talagang maraming harvest, at the end, nung time na yon, talagang nagkakainan lahat ang mga magsasaka. Sabi ko, ganun pala yun. Katulad din itong ating ginanap na food festival. At the end of the year,
ito ay in the form of thanksgiving sa mga pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon. Amen. Now, ito ba'y biblical? Sa Old Testament po, yung first 5 books, particular sa Book of Leviticus at Deuteronomy, ang mga title po dyan yung, meron po mga tinatawag na religious festival na talagang mahigpit na pinagdiriwang ng mga Israelites. Ngayon, meron pong tinatawag na the Feast of Weeks or tinatawag the Harvest Festival. Halos pareho po ito. Iba lamang siguro po ang pinaka-title sa iba't ibang version ng Bible, pero isa lamang po yung the Harvest Festival. Ngayon, kinuha ko po sa Good News Version itong Harvest Festival. Ang nakalagay po doon sa Deuteronomy chapter 16, verses 10 to 12. And then celebrate the Harvest Festival to honor the Lord your God by bringing Him a free will offering in proportion to the blessing He has given you. Be joyful in the Lord's presence, together with your children, your servants, and the Levites, foreigners, orphans, and widows who live in your towns. Do this at the one place of worship. Be sure that you obey these commandments. Do not forget that you were slaves in Egypt. Napansin niyo po ba mayroong particular place? Yung nga po yung clear, may particular na place. Tapos yung produce, naroon po, together na lahat ng miyembro ng family, the orphans, the foreigners, ay talagang naroon ng nag-celebrate. Now, meron pong dalawang bagay tayong kailangang obserbahan based dun sa Deuteronomy 16. Una, sabi doon, be joyful, or you shall rejoice. Lahat po talaga napakasaya nung araw na yon. Dahil sa talagang full celebration, hindi lang po talaga sa food festival, kundi talagang, ang saya-saya po talaga. Dahil lahat naman ay naroon, maraming pagkain, maraming regalo. Sabi nga po kayo ng Styria na halos ipinamigay na lahat. Dahil hindi na kayang bunutin, ay ipamigay na lamang lahat at napakasaya. Pangalawa, you shall remember. Yung time po kasi nyo, remembering the bondage, sabi doon, we have escaped. Sa lugar ng mga Israelites, naging slave sila for more than 400 years. Tayo naman on our part sa New Testament, naging slaves tayo ng maraming bagay, particular ang sin. Kaya yung celebration na yon, yung food festival, nagse-celebrate tayo sa freedom, kalayaan na binigay ng Panginoon o pinalaya tayo sa lahat ng bondages at yun po ay isang one way of thanking God sa pag-o-offer natin ng pagkain kasama ng bawat miyembro ng pamilya. Now, ito pong naganap na food festival is a powerful picture of the work of God in the New Covenant fulfilled at the day of Pentecost. Sa Acts chapter 2, sabi po doon, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Naganap doon sa New Testament, itong tinatawag na Harvest of Festival, na sinelebrate po natin yon. At nawa, sa mga susunod pang anibersaryo, maganda pa po ito. Dahil talagang ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang provision, ay hindi nagkulang. Ngayon naman, tatalakay naman po ni Pastor Romy, yung area na kung saan na talaga masarap kumain. Pero may mga bagay tayong dapat tandaan para mapanatili natin ang ating kalusugan. Pastor Romy. Ayan, praise the Lord. Bago po ako magpatuloy, babasahin ko lang muna itong sa 1 Corinthians 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ayan, praise the Lord. Pakasaya po talaga kasi nakita ko yung aking mga kapatid, naroon si Memeng, si Auntie, aking mga anak, mga apo, para lalong maging masaya ang anibersaryo natin kasi family affair, kailangan kasama ang pamilya.
hanggang kaapu-apuhan. Kaya pag ini-announce ng community na merong anibersaryo, ang gagawin ko na po kagad, nakaupo pa ako dyan, te-text ko na kagad yung mga anak ko, mga manugang, ganitong araw, ang anniversary, maghanda na kayo. Medyo magre-reject ako, may pasok. Maaga pa, sinasabi ko na sa inyo, mag-live na kayo. Kaya pag na pinakita sa screen at nakita mo yung family mo, ibang klase yung nararamdaman mo, lalong sumasaya. Kasi ang hirap makisaya kung wala ka namang kasamang family affair. No? Ang hirap kumain, wala ka namang kasamang kasalong kakain. Noon nga pong mag-anniversary tayo noon, ang aking in-offer ay kuhol, ginataang kuhol na maanghang, no? Maraming gata. Binili ko pa sa Kalawan, Laguna. Ang sarap. Lahat ng kumain, alas na nakita nila yung lahat ng masasarap na pagkain, may lechon. Pero pagdating sa kuhol, una-unahan sila. Pahingi, ang sarap. Praise the Lord. Lahat ng pagkain masarap. Ang lahat ng pagkain linalang ng Diyos. At ang pagkain nga po doon sa, kanina, binabasa ko yun sa Psalm 78, nung magpaulan ng mana si Lord sa mga Israelites, binuksan ang langit, pagkain ng mga anghel, nagsikain sila na nagsikain, puro kainan, ano? Kasi lahat ng selebrasyon may kainan. Ano man, kahit maliit na selebrasyon, may kainan. So, yung mga Israelites, kain ang kain. Hanggang sa, hindi sila nagsawa. Talagang gusto nila busog. Ganon ang tao. Ang tawag doon, gluttony. No? Overeat. Ito raw ay kasalanan. No? Kasalanan to. Pag ayos na, nararamdaman mo naman, tama na. Kasi nagalit pala si Lord doon sa mga Israelites. Namatay yung malalakas at mga kabataan. Kasi hindi satisfied, hindi kontento. Habang meron kain, halos pumutok na. Sabi nga ng marami sa Batangas, hindi lang bulkan ang pumuputok, pati ang tiyan. Kaya ang pagkain, mag-iingat po tayo. Blessing yan. Ang blessing ni Lord, pagpapala. Hindi curse, pagpapala. Para ito'y maging pagpapala at magbigay kalusugan sa ating physical na katawan, kailangan kakain tayo ng tama. Po? Kaya merong breakfast. Meron nga tayong pinag-aralan noon yung taga-BF Resort sa nagturo. Ang breakfast, king. Ang lunch, queen. Ang dinner, slave. Kailangan nasa tama ang pagkain. Pati yung timpla, kaya merong mga nutritionist. Ang ginagawa nila ay naayos yung timpla ng pagkain kung ano ang cope na timpla ganyan. Kaya lang palibasa tayo, ako po ay number 1 dyan. Ako. Naoperahan kasi ako sa kidney stone. 11 hours sa operating room. 9 bato, stone, ang natanggal. Medyo, kung nakakita kayo ng popcorn na, yung mais na popcorn, yung kalakihan ganun kalaki, tapos yung 8 pa, malalaki na rin. 11 hours tinanggal yun. Sabi ng doktor, ito ang nangyari sa'yo dahil sa masyadong mataas ang timpla mo kung kumain. Kasi mahilig ako sa bagoong, sa patis, sa Batangas, sinaing na, tulingan, galunggong. Ibig sabihin, lahat ng maalat. Kasi nung araw sa Batangas, wala ngang kuryente, walang refrigerator. Para hindi masira yung isda, ang gagawin ng nanay ko, bibili ng ilang kilong isda, ilalagay sa palayok, aalatan nila yon. Kasi preservative ang asin. Kaya lang inover, kaya takam ako pag kumakain ako ng sinaing. Kaya na-assign ako sa laiya, yan na naman. Ako, alam nila yung paborito ko, galunggong, tulingan, sinaing na medyo maalat. Tapos minsan, may sausawan pang bagoong. Tapos yung patis ng isda, isasabaw ko sa kanin nyo, lalagyan ng sibuyas, ng kamatis,
pipigaan ng kalamansi, isasabaw sa kanin. Ilalagay ang talong. Wow, magkakamay ka na nun. Di ka Nakakagutom ka, Pastor Romeo. Ang sarap. Nakakagutom ka. Mamaya kakain uli ako niyan. Kaya, naku, the best. Dahil sa hindi ko na inalita na mali at hindi tama na ang pagkain ko. Kasi nagtrabaho po ako sa mga restaurant. Naging boss ko si Senador Puyat. Naging boss ko si Governor Libiste. Yung may-ari ng Matabungkay, akong kauna-unahang na mahala ng kanyang restaurant doon. Matagal ako nagtrabaho doon. Tapos nagtrabaho rin ako kay Mayor Apasible doon sa kanya namang Baybay Dagat na restaurant. Ako rin po na mahala doon. Kaya dahil sa puro restaurant, yun ang nangyari. Pagdating, mabuti nang dumating na yung sakit na yun, andito na ako kay Lord. Pero yun pala, noon pa na-stuck na. Ganon. Hindi mo agad mararamdaman ngayon. Pero yun ay na-stuck. Parang yung rayuma. Pag kumain ka ng mga taba, ano pa, laman loob, ayan, Uric acid bulalo, yun. Uric sabaw, acid. yan. Hindi mo kagad mararamdaman yan ng mga few days. Hindi pagkakain mo, maya-maya may rayuma ka na. No. Nagtanong ako sa mga doktor eh. Sabi, no. Na-stuck mo na yan dyan, na-stuck. Kaya ang tinuturo sa atin, lagi, pagkakain. At tuwing umaga, pagkagising, umaga, iinom ka na ng mainit na tubig. Hindi malamig. Mga 3 baso. Kanina, 3 baso. Mainit. Para yung mga natabig dyan sa gilid-gilid ng iyong intestine, madadala. Pag na-stuck yan na nagiging cause ng maraming sakit. Kaya nagkakaroon ko ng anong cancer. Kaya mag-iingat tayo sa pagkain ng maalat, matatamis. Alam nyo ang pagkain, linalang ng Diyos na kaining may pasasalamat. Pero pag mali at sobra, gluttony, sin, kasalanan. Kaya may consequence. Ang tao kasi, nung araw lagi kaming nagpa-fasting. Pag fasting na, o di kaya mahilig sa diet, ang mga malimit yan, yung mga kababaihan, mahilig sa diet. Kaya lang pag may anniversaries, sasabihin yan, ay bukas na lang tayo mag-diet. Ayan, nakakita ng pagkain. Ang pagkain kasi lagi kaya nauso yung buffet, at ang isa sa number 1 click na business ay food. Ngayon nga, pandemic na, makita nyo mga online. Tingnan nyo mga Facebook nyo. Puro pagkain pa rin naka-display. Order po kayo nito. Meron pong kakanin. Ayan, umorder na nga ako ng kakanin. So, mga tao talaga napakahilig. Kaya lang, ang hindi natin namamalayan, yung mga nilalagay na mga bitchin, kung ano-ano, maalat na po yan. Sa amin, iniiwasan namin maglagay. At hindi, nagpapasarap talaga, sumasarap, katakam-takam. Kaya lang, hindi mo alam ang consequence nito. So, yun na nga po nangyari sa akin. 11 hours nasa operating room. Walang kadamit-damit hanggang sa dinala na ako na ilabas na parang ginaw ako, ginaw. Nakita ko, naroon ako, nakahiga ako sa stainless na higaan na walang saplot. Nakita ko yung mga nurse, sabi ko, nagiginaw na ako, linagyan ako ng mga spotlight. Mula noon, sabi ko, Lord, iingatan ko na ang pagkain. Maaring hindi mo agad maramdaman ngayon, pero tiyak. Mabuting, nakilord na tayo. Kaya, Lord, paggalingin niyo po ako sa aking karamdaman. Hindi ka muna hihingi ng kagalingan. Sa Psalm 103, hihingi ka muna ng tawad sa Diyos sa maling pagkain. Sa mali mong desisyon sa mga pagkain, paano mo kinain ang mga pagkain yan. Magsasorry ka. Aminin mo, Lord, sorry sa katakawan ko, sa maling pagkain. Lord, I'm sorry. Pero pag nag-sorry ka, huwag mo na gagawin uli. Huwag mo nang kain-kain ng tulingan, paminsan-minsan na lang. Hindi na malimit. Pag meron lang. Meron pa rin. Yan, pag meron lang.
Hindi nakasintakaw nun talaga, oh, grabe. Tapos, pagkahingi mo ng tawad kay Lord, sa Psalm 103, pinatawad ang iyong kasalanan at pagagalingin ang lahat mong karamdaman. Dahil ang tao ay nagkasala dahil sa maling pagkain, sobrang pagkain, maling desisyon sa pagkain. At ang Diyos, lagi naman na andyan siya, ang habag at awa, yung topic natin kagabi, andyan, nahabag siya at naawa. Naunawaan niya tayo, pero huwag na natin gawin muli. God bless you all. Amen, amen. Alam niyo mga kapatid, sa Book of Leviticus, chapter 11, basahin niyo po yan. Nandun lahat ang mga pagkain na talagang mahigpit at tagubilin talaga ng Panginoon na huwag kainin. At yun ang mga nagiging sanhi ng ating mga sakit. Nawa, yung naganap kay Pastor Romy, ay maging aral sa atin na pag sinabing bawal, ay talagang bawal. Dahil ang Panginoon naman, kaya niya po ipinaparating sa atin yon upang mapanatili natin ang ating mga kalusugan. Ngayon, bago po kayong magpatuloy, palagi ko, awit muna tayo, mga kapatid. No? Awit muna kami. Ayan. Pati ano. Amen, amen. Psalm 133. Napakaligaya At kahanga-hanga sa ating pangmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. Ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. Live kami mga kapatid. Kaya pala may kasabihan na health is wealth. Oo, medyo mga senior na kasi itong lahat kami mga kapatid. Thank you, Lord. Amen, amen. Kaya magpatuloy po tayo. So ngayon alam na po natin, una-una, biblical po yon. Wala naman po kasi tayong mga selebrasyon na hindi naman biblical. Pangalawa, yung pagkain po na totoo naman na masarap kumain. Pero kailangan bantayan natin ang ating mga sarili. Kagaya ng meron pong pagtuturo sa amin noon na itong ating katawan ay isang bihikulo. Na kapag ito ay nagkasakit o nagkaroon ng kapansanan, hindi ka na magagamit ng Panginoon. Kaya kami bilang mga manggagawa, kailangan mapanatili namin ang aming kalusugan upang aming magampanan yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya dako naman po tayo sa pangatlo. Na yung pangatlo naman po ay ito'y mahigpit na tagubilin ng Panginoon pagdating sa mga tinatawag na kasiyahan. Si Pastor Simply po ang magtatalakay nito. Yan, purihin ang Panginoon. Babasahin ko lamang po dito sa Roma 14:17. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo po, napakapalad natin at alam ko po na sa mga nagpapapayat ngayon, marami ng papayat. Yung mga mahilig sa maalat, na katulad na nabanggit ni Nino Romy, alam niyo talagang salamat kay Lord. Kahapon nga, nanood kami doon sa bawal judgmental. Meron doon isang na-interview na na-aksidente na nabuksan yung ulo niya. Alam niyo, naipektuhan sa kanya yung wala siyang pang-amoy, wala siyang panlasa. Kaya mahirap din pala pag walang panlasa. Parang ang pakiramdam po, daw po niya pag kumakain siya, yung parang lasang kanin lang. Ano man ang kainin niya, parang ganon. Kaya salamat sa Panginoon na talaga namang tayong mga taga-kompi, meron tinatawag na gift of tongue.
Magagana sa pagkain. Tawag po dyan. May gift of tongue. Ngayon po, dito po sa Roma 14:17, pagka ho binasa natin yan, alam niyo po ba dito kung bakit nasulat po ito ni San Pablo? Pinagtatalunan po dito yung tungkol sa pagkain. Kaya nga ang sabi ni San Pablo doon, yung mga kumakain naman ng gulay, huwag naman yung hamakin yung kumakain ng karne. Di ba? Minsan po may mga ganun eh. Parang, yan. Di ba? Minsan sasabihin ng iba, yan. Ano kayang relihiyon mo? Bakit hindi ka kumakain ng ganito? Bakit kumakain ka ng ganyan? Nasulat po nito ni San Pablo. Tingnan po natin. Gaano nga bang kahalaga ang pagkain? Nung una pa man, kung atin pong babalikan nung panahon ni Mary, doon sa Luke 10:38 hanggang 42. Kung yun natatandaan doon, di ba nung dumalaw ang Panginoon sa bahay ni Mary at ni Martha, di ba? Dalawa sila. Si Mary, nakinig. Si Martha, naghanda ng pagkain. Pero hindi po sinabi ni Jesus na, Mary, Martha, masama yung ginagawa mo. Ang sabi lang doon ni Jesus, Martha, abalang-abala ka sa maraming bagay, pero mas pinili ng iyong kapatid ang mas mahalaga. Alin daw po ito? Yung pakikinig. Hindi po ibig sabihin na ang pagkain ay masama, kundi ito'y kasama. Kaya nga tayo, kung mapapansin natin, pag nagpe-fiesta, ang daming handa. Di ba? Katulad nga kanina. Pero itinuturo po sa atin na ang pagkain ay inilalagay po saan? Sa tama. Kaya nga, salamat kay Lord at tayo ngayon ay mayroong mga bagay na pagtuturo kung ano yung dapat nating malaman. Ngayon, pag-usapan natin at nabanggit din nga ni Romy kanina sa panahon ngayon, talaga naman pag nagbukas ka ng Facebook, ang pinakamarami ngayon tungkol sa pagkain. Di ba? Naandyan yung noong bago dumating yan, eat all you can. Di ba? Yung ano pa, yung mga budel-budel. Budel-budel. Ibig sabihin, ang dami ng pagkain, ha? Pero salamat sa Panginoon at itinuturo sa atin ng panahon kung ano yung dapat natin. Ngayon po, balikan natin yung binasa natin. Ang sabi po ng binasa natin, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababasa sa pagkain at inumin. Kundi daw po saan? Sa pagiging matuwid. Yung tinatawag na katwiran. Ano po ba yung katwiran binabanggit dito? Sabi dito, this means giving to God. Ano po pag sinabing giving to God? Yung pagbibigay natin ng glory kay Lord. Di ba yung awit 50:23, Colossians 3:23. Yung po ang para sa Diyos. Sabi, pag sinabing paggawa ng katuwiran, bagay na katuwiran, ito po ay kung ano yung nauukol sa Diyos. At ang pangalawa naman sa tao, sabi dito, give sympathy and consideration. Di ba? Kaya nga kung mapapansin ninyo, sabi nga nung mga na pag-aaral natin, di ba? Pagka nabanggit yung pangalan mo, tuwan-tuwa tayo. Kaya di ba? Ibig sabihin, no, yung pagbibigay pala ng dito, yung kaya nga dito sa ating ginagawa, meron tayong bati ng birthday. Di ba? Tuwan-tuwa tayo pag nababati tayo. Sabi diyan, ano pa? Yung when we become a Christian, we must be concerned for the feelings of others before ourselves. Di ba? Ano pa? Christianity means putting others first and ourselves last. Diba? Yun ang pagbibigay pala ng katuwiran. Yung pagpasok sa kaharian, yung katuwiran, yung pagbibigay mo ng luwalhati sa Diyos. At sa tao naman, yung pagbibigay mo sa Kanya ng tinatawag na sabi dito, yung, kaya nga mayroong binabanggit na huwag manghuhusga. Diba? Bawal judgmental. Ano yung pangalawa na binabanggit doon? Ang pagpasok sa kaharian ng langit ay hindi lamang sa pagkain inumin. Pangalawa, una, sabi ni katuwiran. Pangalawa, yung peace. Ano po yung peace na binabanggit yan? Peace does not mean absence of trouble. Hindi daw po ito yung kapayapaan na walang gera, walang ganito. Kundi ang binabanggit po dito, yung peace means everything that makes a man highest good. Yung pagbibigay dito ng pagkakasundo-sundo. Sa ibang bersyon po ang nakalagay, sabi doon ay, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagkakasundo-sundo. At salamat na lang sa Panginoon at ngayon, anong ginawa ni Lord? Talagang pinagkaisa-isa tayo ngayon. Lahat ng mga Christian community, talagang nagpipray. Diba? Yun ang ginagawa natin. Ano pa ang sabi niya dito? Yung peace is having a good relationship with one another. Sabi dito yung peace, not war, hindi magkagalit. Peace with God and peace with man. Ito yung bati tayo ng Diyos at bati din tayo ng tao. Yung po ang pinapakita. Pangatlo at ang panghuli, ang pagpasok sa kaharian ng langit, sabi niya dito, there is joy. Ano po ito? Yung Christian joy is not a selfish things. Hindi lang pansarili.
Di ba? Yung kagalakan natin ngayon, ano yun eh, yung kaya nga kung papalikan natin doon sa ating throwback na pinanood kanina, di ba ang sasaya natin? Kaya nga lamang po kanina pinapanood ko, parang hindi yata ako natamaan ng camera. Di ba? Pero masaya na rin ako. Ibig sabihin, no, di ba ang saya-saya nating lahat? Yun po ang binabanggit dito. Yung kagalakan natin ngayon, kaya nga yung peace, yung joy na ito, sabi dito, it consists of making others happy. Nakikigalak tayo saan? Sa kagalakan ng ating kapwa. Di ba kaya kanina masabi ni Ninang Rhea na, ito yung mga pinagaling. Ito yung, di ba tayo nagsisigawan? Iyon ang kagalakan sa kaharian ng Diyos. Di ba yung nagagalak tayo dahil nakita natin answer prayer yung mga kapatiran natin, yung dating may sakit na nasa ICU, ngayon malakas na, nagpupuri na kay Lord. At ano pa sabi dito? Joy comes to a Christian when he brings joy to others, even if it causes personal limitation. Sabi dito yung kagalakan sa kaharian ng pagpasok sa kaharian ng langit, ito yung sama-sama tayo. Sabi nga yung kagalakan mo kapag nabigyan mo ng napaligaya mo yung isang tao. 'Di ba? Paano mo papaligaya yung isang tao? 'Di ba? Kaya nakakatuwa na sa panahon ngayon, 'di ba? Minsan minabasa tayo sa Facebook, ay salamat po sa inyong mga prayer. Ito po yung pinagpe-pray natin. Ito po magaling na. Ito po balik na po uli yung kanyang kagalingan. Ibig sabihin, kaya nga sabi dito ng Romans 14:17, ang pagpasok sa kaharian ng langit ay hindi lamang sa pagkain at inumin, kundi sa ano po ang sabi dito? Sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin po ang Panginoon. Amen. So bago ko ibigay kay Pastor Tony, basahin ko muna po itong 1 Corinthians chapter 8, na isa rin tagubilin ni Paul. Dahil doon sa Romans 14 po kasi, ang gustong iparating ni Pablo doon sa atin papaano tayo na mga matatag na sa Panginoon na ano yung mga convictions tungkol sa mga pagkain po kasi. Papaano ba yung mga weaker, yung mga mas mahina sa pananampalataya? Paano ba natin itatrato ito? Di ba minsan dahil sa kataasan ng kaalaman na natin, nakakalimutan natin na meron pang mas mahihina na maaaring nakikita yung ating ginagawa at maaaring hindi na maintindihan. Ngayon dito sa 1 Corinthians 8, merong tagubilin si Paul bago ko ibigay si Pastor Tony. Sa 1 Corinthians chapter 8, verse 9. Be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. For if someone with a weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idol's temple, won't that person be emboldened to eat what is sacrificed to idols? So this weak brother or sister for whom Christ died is destroyed by your knowledge. When you sin against them in this way and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again, so that I will not cause them to fall. So ibig sabihin, pwede natin sabihin ang katotohanan, pero truth without love, sabi sa 1 Corinthians 13, para ka lang noisy gong, maingay lang. So kailangan nandun pa rin yung pag-ibig, yung concern natin dun sa mga weaker in faith. Pastor Tony. Hallelujah. So ito naman pong aking babahagi, mga kapatid, yung mga rules and regulation sa mga pupuntahan natin, pinupuntahan nating mga resorts o ano man yan, sa dagat man ito, sa pool, mga kapatid. Napakahalaga nito para sa ating, lalo-lalo na rin ho sa atin bilang mga Kristiyano. So, bago ko ibahagi, gusto kong basahin muna itong sulat ni Pablo kay Timoteo. Sa unang Timoteo, Kabanata 4, talata 6. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusunod.
Salamat sa ating Panginoon. Kasi napakahalaga yung tinatawag na rules and regulation. Kasi kung wala ho ito sa mga resort, mga kapatid, baka pwede ho tayong mapahamak. Kaya mahalaga yung merong babala, alituntunin, ang mga resort na tinatawag. Kinuha ko po muna, higit na lamang itong mga ilang rules and regulation sa mga resort. Una po, yung tinatawag ho natin sa always accompany your children and PWD companions all the time. Kaya kung bakit napakahalaga. So, wag na ho nating, siguro, mga panahon kasi may mga nangyari. So, kaya kung bakit napakahalaga bilang mga magulang, especially yung mga guardian, na may mga kasamang bata, na lagi natin sila ring babantayan. So, take care always your belongings. Kasi hindi naman lahat ho dyan, lalo-lalo pag sa isang resort, hindi naman lagi pamilya magkakasama dyan. Siyempre, sa mga tables, hindi ho natin alam kung sino yung ating mga katabi. Kaya kung bakit kinakailangan din babantayan, iingaran. Always place your trash bin around the resort. Yung mga kalat ho natin. So, see to it. Kaya nga sa mga resort o swimming pools, mga kapatid, meron pong mga trash can na nakalagay ho yan sa mga tabi-tabi. Observe proper swimming attire. Ito naman po yung madalas ho nating na babasa, mga kapatid, pag pupunta ho tayo sa mga resort. Food and beverages and pets are not allowed in the pool area. Do not leave your thing unattended. Do not leave your thing unattended. No smoking in the pool area. Pointed knives are prohibited. Kaya yung iba ho, pagpasok pa lamang talagang sobra po yung higpit na ginagawa ho ng mga talagang mga staff ho doon sa mga resort, mga kapatid. Ngayon po, sa mga Kristiyano, meron po ako ritong nasulat, yung tinatawag ho natin na rules for Christian. As you observe the government rules, also try to observe heavenly rules as well. Una po, dyan po sa Psalm 73, verse 1, wash your heart with Christ's blood. Wash your heart with Christ's blood. Sa Awit 73:1. Pangalawa, keep a social distance from devil. Sa Job chapter 28, verse 28. In Psalms 1, verse 1 at 1 Corinthians 15:33, avoid the crowd of wickedness and wicked men. Sa Leviticus 19:17, cover your mind from being infected from sneeze of sin and hatred. Sa Deuteronomy chapter 25, verse 16, do not shake hands with abomination. Do not shake hands with abomination. In 2 Peter chapter 2, verse 1, do not hug or embrace hearsay and false teaching. Sa Jeremiah 17, verse 4, be safe so that you will be saved. Sa Psalms 1, verse 2, sanitize your life with the word of God. At Jeremiah sa 33, verse 3, in case you notice any symptoms of sin, call the helpline of Christ in prayer. Always remember to boost your spiritual immunity with your faith and the power of the Holy Spirit in Jude, verse 20. Kaya kung bakit napakahalaga para sa mga kapatid, yung tinatawag na rules and regulation. Ngayon, kaya kung mapasin nga ho natin, ang ating gobyerno,
meron din po nga pinapatupad nga para sa atin. Ganon din po ngayon dito po sa loob ng Church ng Compi, mga kapatid. Ito po yung napakalap upang kami po ay maingatan ang bawat isa kung ano man yung mga virus o panghanib na papasok ho dito. Ito po ay maaagapan. Maganda na ho yung may babala. Sabi nga sa patalastas ni John Lloyd, ingat. God bless and thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. So narinig po natin, mga kapatid, ang mga kahalagahan dito sa ating selebrasyon. Tandaan po ninyo, biblical po yan. Pangalawa, ang mga pagkain pinagbawal ay talagang bawal. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon ang ating kaaway na wasakin yung ating katawan. Yung pangatlo, tandaan po natin, the kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy. At pag tayo naman nandun sa mga lugar ng mga agayin ng mga resort, ating namang sundin ang mga rules and regulations para maiwasan. Ngayon tayo po yung manalangin. Pastor Tony? Pastor Romy. Kayo na po. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat aming Diyos, aming Panginoon. Salamat po sa sandaling ito sa naganap na throwback, Lord, upang maalala namin ang mabubuting ginawa mo, masasayang nakaraan na nagiging dahilan para lalo kaming maging masaya, Panginoon, kapag naalala namin. Salamat po sa araw na ito, sa mga nanood. I-bless mo po. At patuloy na ingatan, protektahan, pagpalain, i-provide ng lahat ng pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Ang basbasmat bendisyon ay laging sa amin, ang presensya mo ay laging nasa amin. Ang salita mo ay gabay namin sa ibabaw ng mundong ito na masalimuot at magulo sa Psalm 119 verse 105. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko po sa iyo pinakamataas sa papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo. God bless. God God bless. bless. God bless you. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa'yo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya mo rin aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang itinanim, siya nyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad
pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Second Timothy 2:2.